pasasalamat na sina Nestor Rivera and family, Bruza family, Makatangay family, Rodel Butcher Shop, Davao City, Virginia Aguilera, Jerry Chanco, Antonio Castaneda, Dr. Rita Grace Avero, Nardine and Coralani, Julie Alvin and family, Nardine and Coralani and family, Lenita Lalim and family, Avelina and Adela Sargento and family, Dr. Bernal and Miles Bernal, Archie and Marifie de Salim Tulang, Dina Payoko and family, Ministry of the Lectors and Commentators. Para sa natatanging kahilingan nina, Pablo Virgilio S. Cardinal David, Sonia Velasco, Elizabeth de Guzman, Jera and Joey Copines, Rachel Joaquin Christensen, Rowena D. Ramos, Esther Javier, Gina Morales Reyes, Jean Joy Kagalingan and family. Para sa ating mga kapatid na may karamdaman, lalo-lalo na sina Rachel Joaquin Christensen, Mignon and Edith Pecco, Rowena Ramos, Mario de Sabine. Para sa kaluluwa nila, Holy Father Pope Francis, the Reverend Father Ricardo Tito Refer, Jesus and Molina Lucas, Pilar Rodriguez Lucas, Martin and Anita Simuco, Victor Pali Garza Jr., Ricky Legaspi, Efren Castaneda, Nina Garza Robles, Irene Javier, Denisa Bardo Makini, Leonardo R. Abeleda, Nicholson S. Abeleda, Lorna Sipang Casare, Angel Simuco Sr., Lydia Galang Simuco, Alberto Villanueva Cruz, Angelina Bago Jose Cruz, Basilia Bago Jose Quizon, Alfredo Quizon, Alicia Villanueva Cruz, Bella Quirón, Pasita and Ricardo Bernal,
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sa inyong lahat. At sa iyo rin. Magandang gabi sa inyo lahat na mahal na mga kapatid. Magandang gabi din po, Father. Sino na ang nakakatatlong araw ng simbang gabi sa gabi? Pagkitaas ng kamay. Papunihan natin ang Panginoon at pagpun natin ang Panginoon. At tayo ay isang sambayanan, isang pamilya na nagpupulin at pasalamat sa Panginoon. Kaya maratatan po na ating balingan yung ating katabi sa kanan at kaliwa at batiin siya na isang magandang gabi. Minamahal na mga kapatid, itinatampok sa ating Ebanghelyo ngayon ang talaan ng mga ninuno ni Jesus. Ilan sa kanila ay ang bawat isa sa kanila ay may mahalagang papel sa kasaysayan ng ating kaligtasan. May mga banal at may mga makasalanan. Ating isama sa ating panalangin ang lahat ng mga pamilya, ang bawat pamilya ninyo, isama natin sa ating intensyon, ipanalangin natin sila. At matuto tayo sa mensahe o aral na ibinibigay ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang sariling angkan. Upang tayo ay maging marapat kumanap sa banal na pagdiriwang at hindi pasisihan ang ating mga kasalanan. Sinubong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyaya na ang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalagay ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaligtasan.
Niloob mong ang iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinabi mo na ng mga Gabriel. Ipagkaloob mong kami sumasampalatayang siya ay ina ng Diyos, ay matulungan niyang mamalangin sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpara sa walang hanggan. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na yun, tinawag ni Jacob ang mga anak niya at kanyang sinabi, "Kayong mga anak, magsilapit sa akin. Ako iyong ama ay sumadaling tingin. Ikaw, Juda, ay papupulihan iyong mga anak ng iyong mahal. Hawak mo sa leeg ng iyong kaaway. Lahat mong kapatid sa iyo'y nagalang. Mabangis na iyon ang iyong narawan. Muling nagbubukid matapos pumatay. Ang tulad ni Juday iyong naghihinday. Walang mga ahas lumapit sino man. Hawak niya'y setrong tuon sa paanan. Sa gisag ng lakas at kapangyarihan. Ito'y tataglayin hanggang sa lumatag. Ang tunay na hari dito magtataan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo yung haring humato ng katwiran sa taglay mong katarungan. O Diyos, siya'y mahaginan upang siya'y maging tapat na mahala sa iyong bayan at pati sa mahirap maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Ang lumay umunlad at managana, maghari ang katarungan sa lupain nitong bansa. Maging tapat nitong hari sa paghatol sa mahirap at ang mga taong walang pagkukulan ng paglima. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Yung buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yung kanyang kaharian ay palawak ng palawak mula sa ilaw ng Euphrates sa daigdig ay kakala. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Nawa yung kanyang ngalan ay huwag mong malimutan. Manatiling laging banto na katulad nitong araw. Nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa at sa Diyos silang lahat dumalangin. Hari naway, pagpalain kaming lahat tulad ng pinagpala. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Magsitayo po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang haing ni Jesucristo na mula sa angkan ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac, si Isaac ang ama ni Jacob na ama ni Juda at ang kanyang mga kapatid. Naging anak naman ni Juda kay Tamar, sina Pares at Sarah. Si Pares ang ama ni Esrom, at si Esrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab. Si Aminadab ang ama ni Naason, na ama naman ni Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab si Boaz, at naging anak naman ni Boaz kay Ruth si Obed. Si Obed ang ama ni Jesse, na ama ni Haring David. Naging anak ni David si Solomon sa dating asawa ni Urias. Si Solomon naman ang ama ni Rehoboam. Si Rehoboam ang ama ni Abias, at si Abias ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Josaphat, at si Josaphat ang ama ni Joram, na naging naman ama ni Osias. Itong si Osias ay ama ni Jotam, na ama ni Akas. At si Akas ang ama ni Ezekias. Si Ezekias ang ama ni Manases. At si Manases ang ama ni Amos, na ama naman ni Josias. Si Josias ang ama ni Jeconias at ang kanyang mga kapatid. Panahon noon ng pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. Matapos ang pagkakatapon sa Babylonia, naging anak ni Jeconias si Salatiel, na ama ni Zorobabel. Si Zorobabel ang ama ni Abiud, na ama ni Eliakim, at si Eliakim ang ama ni Azor. Si Azor ang ama ni Sadok, na ama ni Akim. Itong si Akim ang ama ni Eliud. Si Eliud ang ama ni Eleazar. Si Eleazar ang ama ni Matan, na ama ni Jacob. At si Jacob ang ama ni Jose, na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus, na tinatawag na Kristo. Sa makatwid, 14 ang salin dami mula kay Abraham hanggang kay David. 14 mula kay David hanggang sa pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. At 14 din mula sa pagkakatapon sa Babylonia hanggang kay Kristo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo, magsiupo po ang lahat. Hanggang saan po ninyo kaya maaalala o malalaman yung inyong mga ninuno? Siguro yung lolo, lola, pero yung mga pangalan ng mga ama nila o mga lolo at lola nila, natatandaan pa kaya natin. Naalala ko noong mga bata kami at hanggang sa yung mga aking ina ay memorize niya yung mga ninuno niya. Medyo mahaba-haba at yun ang panalangin namin inaalala tuwing mag-rosaryo at mananalangin. Mga kapatid, sa gabi ito ang ebanghelyo ito
binabasa lamang tuwing ika-17 ng Disyembre. Kaya mapalad kayo na natinig ninyo ang patungkol sa talaan ng angkan ni Jesus dito sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Kung sa unang dinig, parang nakakalito, di ba? Yung mga iba't ibang mga pangalan, parang boring, pilipit ng bilang. Pero ito ang kwento na totoo ng ating Panginoong Jesucristo. May mga matagumpay, may mga pagkukulang, may mga pagkakamali, pero mayroong pag-asa. Ganito rin ang buhay natin ngayon. Bigyan natin ng 3 puntos na paninilayan ang gabi ito patungkol sa angkan, pamilya. Ang unang punto, lahat tayo ay may sariling kwento. Kapag nakaharap kayo sa inyong nakausap, sa inyong katabi, no? Siya ay mayroong sariling kwento. Ako ay may sariling kwento. Kwento ng pamilya, kwento ng mga kaibigan, kwento ng tagumpay, kwento ng trabaho, kwento ng eskwela. So, bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang kwento. At ito ay nakatuon sa pamilya. Kaya napakaganda ng ating pagdiriwang na simbang gabi kung saan sa ika-17 ng Disyembre ay ating tinitignan ang kwento ng pamilya ni Jesus. Na ang ibig sabihin, ang bawat pamilya ay mahalaga. Kahit na nga ang iba ay galing sa broken family, mga hiwalay na mga magulang, dahil nagtatrabaho sa ibang bansa, may mga problema sa pamilya, may mga pinagdadaanan, may mga pangyayaring ayaw ng balikan. Ganyan ang talaan ng pamilya ni Jesus. Hindi lahat perfecto. May mga makasalanan na alam ng buong bayan. May mga nagkamali ng malaki. Merong naman na matagumpay at kilala. Pero ang bawat isa naging bahagi ng angkan ni Kristo. Ang ibig sabihin nun ay magpasalamat tayo sa ating angkan sa Diyos. Dahil kung wala yun, wala tayo dito. Kahit ano pa man ang ating pinanggalingan, ang bawat isa ay may naging buwang sa plano ng Diyos. Kaya humantong tayo na narito dahil sa ating angkan. Hindi hanggang ang nakaraan para maging instrumento tayo ng Diyos ngayon. So, yung unang punto, lahat tayo ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay sagrado. Kaya, ang kinakailangan, tunay na respeto sa bawat isa. Dahil ang bawat isa may pinanggalingan. Yung 2 punto, yun yung sinasabi sa ating Ebanghelyo na sa takdang panahon, sa tamang panahon ay dumating ang tagapagligtas. Kaya nga, meron ditong parang counting na tinatawag sa makatuwid 14 ang sahilahin mula kay Abraham hanggang kay David, 14 mula kay David hanggang sa pagkatapos sa Babylonia, 14 mula sa pagkatapos sa Babylonia,
hanggang kay Jesus. Sa takdang panahon, dumating ang Mesiyas. Ang ibig sabihin ito, ang Diyos hindi tumatalikod sa kanyang pangako. Dahil nangako ang Diyos na ipapadala niya ang tagapagligtas. At sa takdang panahon, ito, siya ay dumating. Yung pangako na yun, nadinig natin sa pangako kay Juda mula sa unang pagbasa na sa kanyang lahi magmumula ang Mesiyas. Matagal na paghihintay, pero dumating lalo na sa ating mga kabataan na napakarami, no? Ngayon, no? Ay sinasabi, hindi instant ang plano ng Diyos, pero sigurado ito. Ang ating buhay may patunguhan. Yung inyong mga tanong, may mga kasagutan. Maaaring hindi biglaan, pero dumarating. Dahil ang plano ng Diyos, siya ang nakakaalam. Tayo ay makakasilip sa dakilang plano ng Diyos kung may ugnayan tayo sa Kanya. Pero kung binabaliwala mo ang panalangin at pakikipag-ugnayan sa Diyos, paano malalaman ang plano ng Diyos? Kung wala kang panahon na makinig sa Kanyang sinasabi, paano mo maunawaan ang iyong buhay? Dahil ang lahat ng ating mga pangarap, dinanais sa buhay, dapat makita natin ayon sa plano ng Diyos. Dahil ang Diyos ang nakakaalam ng lahat ng bagay. At ang dinanais niya ay tanging ating kabutihan. At ito ay magaganap kapag ini-align natin. Ikaw na nandoon sa plano ng Diyos yung ating sariling plano. Doon magmumula ang tunay na kaligayahan at kapayapaan. Dahil kung ang plano mo ay dinaayon sa plano ng Diyos, magiging magulo ang buhay. Kumbaga, ng mga lumang panahon na ang sikat ay mga radyo, no? Pag TV mo napunta mula sa isang channel hanggang sa isang channel, ipihigin mo yung knob ng radyo na pupunta doon sa mga iba't ibang mga channels. Pero kung hindi ka nandoon sa tamang channel, may static. Hindi mo maunawaan yung sinasabi noong announcer. Kinakailangan unti-unti, dahan-dahan na matuon doon sa talagang channel ng radyo na yun. At yun ang parang katulad ng ating panalangin na malaman ang kagustuhan ng Diyos. Kapag ang iyong plano sa buhay ay naaayon sa plano ng Diyos, mapapasayo ang tunay na kapayapaan at kaligayahan. Kaya, sinasabi sa atin, ating pagsumikapan na makita kung paano ang Diyos ay tumutupad sa kanyang mga pangako. Kahit na mabagal ang takbo ng ating buhay, kumikilos ang Diyos. Hindi nalilimutan ng Diyos ang kahit kaisa-isang kalilikang pangako niya. Hindi nga ba yun ang sabi ng ating Panginoon? Yung kanyang mga sinabi, mangyayari sa takdang panahon. Yung pangatlong punto ay maganda. Tayo ang gumagawa ng ating bukas sa tulong ng Diyos.
Dito sa ating talaan ng angkan ni Kristo, sa dulo dumating si Jesus. At si Jesus ang masasabi natin nagpabanal doon sa kanyang angkan. Kaya anuman ang mga nakalipas, no, ito ay masasabing bahagi ng kasaysayan ng pagliligtas. Dahil sa huli, dumating ang Mesiyas. Sa ating buhay, kapag si Jesus ay nandoon, nakakaroon ng biyaya at pagpapala ang ating buhay. Tayo ang gumagawa ng ating bukas sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa. Mga kapatid, maaaring ang kwento natin, kwento ng ating pamilya, ay hindi maganda. Merong mga hindi magandang bagay na nangyari. Pero ang ating maaaring sabihin sa harap ng Diyos ay mag-iiba ang takbo ng buhay sa aking buhay. Meron ng mga kilala ng mga kamag-anak na yung tatay o nanay ay nakahiwalay. At doon nasira yung pamilya. Sa dami ng anak, nasira ang pamilya hanggang sa ibamigay ang bawat mga anak sa iba't ibang mga kamag-anak. Merong magandang napamilyan, merong hindi maganda, merong mga naging mahirap, may nakapag-aral. Pero umuulit yung nangyari noon sa kanyang mga pamilya. Ito yung tinatawag sa renewal movement na generational sin. Sapagkat, halimbawa, ang isang tatay ay hindi tapat sa nakakaroon ng ibang mga relasyon. Kumisan yung mga anak nakakagaling din, pati mga apo, at yung mga sumusunod pa. Kumbaga ang napapamana ay hindi kabutihan, kundi kasiraan ng buhay. Ano ang dapat gawin? Alam ko din na mayroong nangyayari na mayroong tumatayo na kakaiba mula sa pinanggaliman. Nakikita nila na ang kanilang buhay ay nasa kanilang mga kamay. At hindi sila patatalo doon sa iniipita ng pamilya ayon sa kinakaugalian. Kaya naging nagsumikap, nag-aral, naging nasipag, natrabaho, nakabuo ng magandang pamilya, naging iba ang buhay. Ito yung sinasabi natin na ikaw ay ang may hawak ng iyong bukas. Kahit na maaaring hindi maganda ang iyong nakaraan. At dito din, ipinapahayag sa atin ang kahalagahan ng pamilya. Kung paano ang magulang ay dapat na tunay na isaloob, isapuso, na ang kanilang responsibilidad ay hindi lamang sa kanyang asawa, kundi higit sa lahat sa kanyang mga anak. Dahil sila ay mabubuhay at makakaroon ng sarili ding mga pamilya. Alalahanin natin ang napakadaming sumisira sa pamilya ngayon. Mga iba't ibang bagay, gaya, halimbawa ngayon, ng corruption, ng pagkaganit, o ng mga addiction, hindi lang sa droga,
kundi addiction, halimbawa, sa pagsusugal, sa bisyo, sa sex, lahat. Madaming uri ng addiction sa nahumahantong sa kapalaluan at kasiraan, hindi lang ng sarili, kundi ng buong pamilya. Kaya, minamahal na mga kapatid, itong paalala sa atin ng ating Panginoon na pangalagaan natin yung ating mga pamilya sapagkat magmumula dito ang mga napakagandang maaring ipamana sa saling langit. Kung nagbabago ang iyong pamilya para sa kabutihan, tatanawin at utang na loob ng mga susunod pang henerasyon ang iyong ginawa dahil ipinamana mo sa kanila ang isang magandang bukas sa tulong ng Diyos. Ang Diyos ang siyang nag-aaruga sa bawat isa sa atin. Siya ang tinatawag nating Ama. Kaya ang ninanais ng Diyos, tularan natin siya. Tularan natin ang banal na pamilya sa kanilang pagkalinga sa bawat isa, sa kanilang pagsusunuran, sa kanilang pagmamahal, sa kanilang mabuting pagsasamahan. Dahil dito nakasalalay ang ating kinabukasan. Sirain mo ang mga pamilya, sira ang bayan. Wala kang makikitang maganda kung ang bawat pamilya ay nasira. Dahil ang tunay na kinabukasan ng isang komunidad, ng isang bayan, ang tunay na kapayapaan, nakasalalay sa bawat pamilya. Kaya minamahal mga kapatid, sa misa nito, ikatlong araw ng simbang gabi sa gabi, ipanalangin natin yung ating mga pamilya, saan man sila naroroon. Ipanalangin din natin yung ating mga yumaong miyembro ng ating pamilya. Sa lahat ng bagay, magpasalamat tayo. Sa mga pagkakataon na kinakailangan, humingi tayo ng tawad. At sa ilang pagkakataon, tayo ay magpatawad sa ating mga magulang, sa ating mga kapatid, sa ating anak, sa ating mga ninuno, at sa mga sumusunod pa sa atin. Kung ang Diyos ay sumasa atin, ang bawat pamilya ay magiging panalo. Hilingin natin na ang Panginoon sa bawat pamilya natin ng ating maranasan ang biyaya at pagpapala ng Diyos na naging tao. Amen. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo mga kapatid. Humiling tayo sa ating Diyos Ama ng pusong buka sa Kanyang karunungan upang mararan natin ang Kanyang kalooban. Ipanalangin natin ang bawat pamilya upang ang bawat isa ay maging bukas sa biyaya at pagpapala ng Diyos. Sa bawat kahilingan ating itutugon, Ama, ituro mo sa amin ang landas ng iyong karunungan. Ama, ituro mo sa amin ang landas ng iyong karunungan. May angalas na manaming ng simbahan, ang iyong karunungan at pagdilitawan sa aming tapat na paglilingkod sa isa't isa. Manalangin tayo. Ama, ituro mo sa amin ang landas ng iyong karunungan.
Gabayan mo ang aming mga lingkod bayan sa kanilang mga tungkulin. Manalangin tayo. Ama, ituro mo sa amin ang landas ng iyong kaluluwan. Itinataas namin sa iyo, Ama, ang aming mga pasanin at pagdurusa. Tulungan mo kami sa pamamagitan ng iyong mapagmahal at makapangyarihang karunungan. Manalangin tayo. Ama, ituro mo sa amin ang landas ng iyong kaluluwan. Yakapin mo sa iyong mga isip ang mga nangayapan ng mahal sa buhay. Manalangin tayo. Ama, ituro mo sa amin ang landas ng iyong kaluluwan. Sa katahimikan ay panalangin natin ang aming mga magsalit kailiman. Gaya din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Ama, ituro mo sa amin ang landas ng iyong kaluluwan. O Diyos na aming Ama, ginagabayan mo sa iyong karunungan ang sanlilikha. Hindi natin puro sa amin ang landas na iyong karunungan habang matigang namin hinihintay ang iyong pagkakataong tao sa iyong anak na si Jesus Cristo, ang aming dakilang manunubos magpakailanman. Amen. Manatili po naman tayo para sa pag-aaral.
mga kapatid, na itong ating panamahali ay maging kalugod-lugod sa Diyos Ama makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahalin sa iyo mga kamay, sa kapurihan niya ang karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay namin nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng pagdukog ng banal na Espiritu na pumuspo sa sinapupunan ng mahal na Birhen Maria upang maglalagtao at masilang sa iyong anak na siya naman magbigang magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. itinaas ka namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang magiging ina ni Yesu Kristo, ang mahal na Birhen, nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng panandakilang bagay, ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na Birhen bilang iyong habang alipin, na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang kumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sa mga nakatayo, maaari po natin ilagay ang ating kanang kamay sa harap ng ating puso bilang tanda ng ating paggalang sa presensya ni Jesus sa Eucharistia. Ama namin banal, ikaw ang bukalan pa ng kamanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinatis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niya lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pagpalala sa akin.
Ipagbuti natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at piling pagkabuhay na iyong anak. Kaya pinayaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang hanis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mapuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, linapin mo ay simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Nerion na aming Papa at ni Papa Virgilio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na hinday na may pag-asang sila'y muling mabubuhay kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pahindapatin kami lahat ng makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang mahal na kabiyak, kaisa ng mga apostol, ni San Bartolome aming patron, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwan naman namin ang pagpupuli sa ikararangan mo sa pamamagitan ni anak naming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng paglalakapin ay sa iyo at Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawat hanggang sa tagubilin mo na karawin ng utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sabay-sabay po, Ama namin sumasalangit, sambahin ang pangalan mo, mapasanin ang pangalan, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagkakawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadiyak kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadiyak sa lahat ng masama, pakalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan at pakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, kagalingan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban
kasama ng Espiritu Santo, magpara sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin. Ipahayag natin sa bawat isa ang kapayapaan ng Kristo. Peace be with you. Kapayapaan po sa inyo. Kapayapaan. Narito ang ating Panginoon sa Kristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng kasalanan sa libutan, mapapala na tinatawag sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ang kayang gagawin na. May the body and blood of our Lord Jesus Christ give us safe for eternal life. Amen.
Nalangin tayo. Ang manaming mapagmahal sa aming pagsasama sa banal na hain, dahil ginawa namin madama ang iyong kagandahan loob upang kami ay makamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakatawang tao na iyong anak. Ngayon aming pinupunita ang kanyang ina sa pamamagitan ni Yesu Cristo, kasama ni Espiritu Santo, para sa walang hanggan. Magsiupo muna para sa ilang pangalan. Tayo po ay magkakaroon ng second collection at ito ay para sa RNM ultrasound system. Meron po tayong pinamimigay na software alay sa Pasko. Maaaring nilulong sa gusto o ibigay sa opisina ng parokya. Meron po tayong parol para kay San Bartolome na may tema Jesus, liwanag na nagbibigay buhay, pag-asa at mundo. Sa mga nananais na sponsor ng parol, makipag-ugnayan naman sa parish office o sa labas ng simbahan. Ang Ministry of the Youth Affairs ng San Bartolome Parish ay magkakaroon ng ika-30 Pasko Pasig sa darating na December 22, 2025 na may temang tatlong dekadang pagbibigayan, kwento ng pag-ibig sa bawat kabataan. Dahil dito, kami po ay humingi ng tulong tulad ng Rosariba, laruan, loot bags, at hygiene kit. Para sa mga tulong donasyon, maaari po kayo pumunta sa mga booth sa harapan ng pintuan ng simbahan. Maraming salamat po sa mga gandong ng mga alay ngayong ikatlo ng simbang gabi. Sa ika-4 ng ating simbang gabi, ang ating pong alay ay 40. Para po sa ito pang mga detalye, magsadya naman sa opisina ng parokya o bisitahin ang ating Facebook page, Apostol San Bartolome de Malabon. Maraming salamat po. Para po sa mga nag-alay, na palakpakan po natin sa pasalamatan sila. Sa totoo ng bali, kung i-email nyo na kayo mismo yung magdala ng alay, ito po ay napakaganda para hindi na yung alay mismo pinasbasa kundi yung nag-aalay. So, huwag po kayo mahihiyan. Ngayon din para sa ating pagsuporta sa ating simbahan para sa pamamagitan ng parol. So, nakasulat po yung mga pangalan na ibig ilagay doon, pamilya, basbasan natin bago siya ilagay at sabit sa Christmas tree. So, muli, may ikatlong ang bilisyon ng panahon. So, bukas ika-4 na kaagad, halos kalahati na tayo sa ating simbang gabi. Ginawa ay natapos ninyo ang lahat ng buong simbang gabi. At yung tema na ating pinapahagi ay tunay na patungkol sa bawat isa sa atin, sa ating pamilya, sa ating bansa, sa ating bayan, sa ating simbahan. Kaya tayo ay pinakausap ng Diyos, makinig tayo sa Kanya ng lubos. Magsitayo na tayo para sa muling pagbabasbas. Sumainyo ang Panginoon At sumayin. Iupo natin ating mga ulo habang ginagawa ang pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na sa pagsilang ng anak niya mula sa Mahal Birhen ay naghatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Ilakas natin yung ating sagot na amen na ang ibig sabihin, sumasang-ayon ako o maghanap nawa sa akin. Pagpasigtahin nawa kayo sa malasakit ng Mahal na Birhen na siya nagbigay sa inyo ng tagapaghatid ng buhay na walang hanggan. Amen. Puspusin nawa kayo ng kagalakan ng Espiritu Santo ang mga sa inyo nagdiriwang sa pagpaparangal sa Mahal na Birhen Maria upang
sa ganitong diwa, kayo rin ay sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng lahat ng magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng mga kapangyarihan, butihin at mapagmahal na Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Kumain kayong taglay ang lahat ng biyaya at pagpala ng Diyos, ipalaganap ito sa lahat ng tao. Sa Salamat